nandito po tayo to unite as one. No? Different churches, pero pinagsama-sama po ng Panginoon para po sambahin ang Diyos. No po, manalangin sa harapan po ng ating Panginoon at magkaroon ng isang tinig at panalangin para po sa ating Panginoon. Amen po. No? Kaya minsan pa po binabati ko po sa saglit na sabi kasi ano lang daw tinanong ko yung mga natin ng prayer gathering hanggang 20 minutes lang daw. No po, so tingnan natin. No po. So ayan po. Umpis na pa binabati ko po lahat po ng churches. No po, nakasama po namin ngayon. No? Dito sa RCIM, no? Sila Pastor Tommy, no po, FCJ, JGM, sila Pastor GP, COH, Pastor doon po yan po, at GPCM, kila Pastor Sara, ayun, kila Pastor Juanito, no po, so kila Pastor Juanito, so magandang gabi po sa ating lahat, and syempre ito po, ang nag-host ng prayer gathering nito, palakpakan po natin ang Panginoon sa Living Reason Kalamba, no? So again, sabi nga po, different churches, different culture, different tradition, or different tawag dito yung attitude natin, but we are united as one, one body of Christ, po para po tayo ay magpuri at parangalan po ang ating Panginoon, no? Sa gabi po ito. At tayo po lahat ay kailangan pong tumayo. Tayo po ay babasa ng salita po ng ating Panginoon. So, sino po ang mga may Bible? Sa ito po ito, no? Ayan po. So, may Bible po tayo sa Software Bible in book of 2 Corinthians, Chronicles, chapter 7, verse 13. Sabi po dyan, ano po ba? 2 Corinthians, Chronicles, sorry po, 2 Chronicles, chapter 7, verse 13. Babasahin ko po, sundan po na ating mga mata. Sabi po dito, isara ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga balang upang salantain ang lupain nito, magpagdalaman ako ng salot sa aking bayan. Sabi po sa 14, ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at muli kong pasasaganahin ang kanilang lupain. 15, sabi po diyan, babatayan ko sila at pakikinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. Tayo po natin manalangin. Thank you, Lord. Panginoon, we glorify your name na muli ka po natin sinasumbahan nila. And right now, let your power speak, Panginoon, sa oras po rito ng mga grupo. Kami po ay tulungan mo at pasaganahin ang aming pong puso sa prayer gathering po rito. Walang iba kundi ang sumbalita sa Espiritu at Katotohanan. Right now, Lord, samahan po ako bilang hindi ko natawag po sa ikakulan. Ano man ang bagay na iyong nasabi, Lord, ito po amin pong masabi po Diyos sa aming mga kapatid na ito. Kung ano man yung bagay na nagmumula po sa aking karunungan, Lord God, sa iyo na po dila o Diyos at pigilan mo, Panginoon, ang mga bagay na hindi nagmumula sa iyo. Panginoon, dalangin ko, Lord, mula po din po sa iyong trono, kasamahan mo po kami at pagpalain mo po ang aming po mga buhay. Salamat po, ito po ang aming panalangin hindi sa pangalan na aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay po, pwede na po tayo po. And ulitin ko po, sabi po doon, no? Sabi ng Panginoon, isa ko man ang langit at hindi na umulan, utusan ko man ang mga bala upang salantain ang upay nito. Magpadala man ako ng sagot sa aking bayan. Ngunit, kung ang bayan na nagdadala ng karangalan ng Diyos ay magpakumbaba at hanapin ang Panginoon. The Lord is ready to fulfill kung ano po ang ating pong nilanas sa ating po mga buhay. At ang ating pong title, ay pinagpuntan ko po, Revival Begins with Us. Amen.
No? Ang revival, o sabi nga po sa dictionary, no po, revival is bringing something back to life or making something active or strong again. In short, to become alive again. No po, yun ang sinasabi ko sa dictionary. Ito ay binibigyan ulit ng buhay. No, at bilang lingkod ng Panginoon, ito yung ninanais natin. Na Lord, magkaroon ulit ng buhay. Magkaroon ulit ng kaayusan. Kasi kung mapapansin natin, no, tumingin tayo sa labas, wala na tayo makikita maayos. Amen? Marinig lang natin sa balita, iba na, ano po, ang dami krimen na nangyayari. At tayo bilang mga lingkod ng Diyos, lagi natin sinasabi, Lord, gusto namin mas maging maayos, mas maging maganda, no po, mas maging okay. No po, kailan kaya mangyayari ito? No, sabi nga po sa aking title, the Bible, or the restoration begins with us. Hindi sa labas, kundi sa iyo. Amen po, hindi sa kung sino man, kundi sa atin. Ang sabi po dito, you cannot give what you don't have, no? Everything that we want to apply to others must see, no po, sa buhay ng bawat isa sa atin. It always starts to God chosen. No? Nagsisimula po ang lahat ng kaayusan, hindi sa kung sino man, kundi sa mga tao pinili ng ating Panginoon. Hindi mo pwede sabihin sa iba na magbago ka. Pero hindi ka na mabago. No? Kailangan makita mo na yung kaayusan sa mga anak ng Diyos nang sa ganoon po makita natin yung kagandahan na pinagmamahal ng Panginoon. Ayan po. Kaya nga nandito tayo, we are gathering, no? No? Nagkakaisa po tayo, nagkakaroon tayo ng sama-samang panalangin kasi ito yung gusto natin ipakita sa labas na mga lingkod ng Diyos, hindi nagwawatak-watak, kundi nagsasama-sama sa iisang layunin. No? Sa iisang puso, sa iisang pag-ibig, sa iisang panalangin. No? Amen po? And sabi po dito, revival does not begin. No po? Revival, revival does not begin by waiting for other people to change. Hindi hinihintay nito na yung ibang tao yung magbago, maging iba, umayos. No po? But instead, revival begins with God's people come together. No po? In humility, pray earnestly. No po? Repent for their sin, turn away from their wrong ways, and return wholeheartedly to our God. Yun ang revival. Hindi nag-uuwi sa labas, kundi nag-uuwi sa mga anak po ng Panginoon. Kaya kung mapapansin niyo po, doon po sa verse na ating binasa, di ba sabi doon ng ating Panginoon, kasi yung background po ng verse po na yun, no? Ito yung natapos na po yung temple. No? And after matapos yung temple, si Solomon, he prayed for Israel. Pinanalangin niya po yung Israel. And after niya po manalangin sa Israel, tuugod po ang Panginoon. No? And lahat po ng laman ni Solomon, sabi po doon sa prayer, Lord, kung ang bayan yung pinili ay magkasala, at sila po ay pumunta dito sa temple, manalangin sila, pakinggan mo sila. At yung tugon ng Panginoon, very directly. Sabi ng Panginoon, kung ang bayan ito ay magkasala at sila ay magkukumbag at lumapit hanapin ng Panginoon, diligid po sila ng ating po Panginoon. No? Ito yung, kung bakit po sinasabi ng revival Venezuelas, kasi kung mapapansin nyo, sabi na, ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan, this is addressed no po sa bayan Israel. Hindi ito sinabi ng Diyos sa mga Babylonians. Hindi ito sinabi ng Panginoon sa mga Philistine. Ito ay sinabi ng Diyos sa mga taong kanyang pinili. Ang tanong, lahat po ba tayo pinili ng Panginoon? Amen. Kaya sinasabi ko ng Diyos sa atin. Amen po. Ang revival, pag-uumpisa, hindi sa kung sino mang nasa labas,
kundi kung sino ang pinili ng Panginoon ngayon. No po? And what is the purpose of our prayer gathering? Ano ba ang purpose ng gathering nito? Ba't ba tayo palagi nagsasama-sama every Thursday, no? Every second week, tama po ba? First week. Second week, third week, no po, hindi po kasi ako nakakasama ng ano, no? Na prayer gathering, sabi prayer week. No? So, every third week, nagsasama-sama tayo. Ano bang purpose? No? Diba? Ano bang mahalagang bagay yung tuntunin? Bakit ba ang iba't ibang lingkod ng Panginoon, iba't ibang churches, iba't ibang pangalan ng pastor, ay nagsasama-sama, no? Nagsasama-sama po tayo, hindi para magpa-impress kung gaano kahaba tayo manalangin. Tama? No? Hindi, dahil yung church ni Pastor Tommy, mahaba manalangin mo. Kailangan na doon tayo. Dahil nanibigay mahaba manalangin na, hindi mo doon. Hindi to impress kung gaano tayo mahusay, skillful pagdating sa panalangin. And not just also to please our leaders. Ay, pag gumamit ako ng prayer gathering, matutuwa sa akin si Pastor, hindi lang po doon. No, hindi po ganon. No? Hindi lang po isang routine o isang ritual na every third week pupunta tayo magsasama-sama. No? Hindi lang po ito implemented lang dahil sinabi ng nasa taas, gagawin natin. No? At hindi lang po ito para makilala natin yung isa't isa. Kaya yung sabi mo, kilala niyo na po ba yan? Hindi lang din para po yan. So part yan, pero hindi po yan. Ano po? At hindi tayo nandito para sa wala lang. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka nandito para kumain na. Para magpabilang. No? Hindi po tayo nandito para sa walang kwento-kwento tayo. Kundi nandito tayo, no po, nagsasama-sama, no? Magpapakumbabang mananalangin, magsisisi, tatalikuran ng aming kasalanan at babalik at hahanapin po natin ang ating po Panginoon. No? Ng buong puso, ng buong lakas po natin. Yun ang rason kung bakit po tayo nandito. And the revival will start because we are God chosen people. No? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, tayo ang mag-uumpisa. Dahil tayo ang pinili ng Diyos. Amen? No? Sino ba pinili ng Diyos? Hindi naman yung nasa labas. Ang pinili ng Diyos ay tayo. Kaya dapat sa atin nagmumula. But sometimes, ang nakakanutunta, minsan, naghahanap tayo ng kaayusan sa labas, pero hindi natin naayos yung ating buhay. Ano? Diba? Sino po dito gusto niya maging maayos yung Pilipinas? Taas po ang kamay. Ayan? Gusto natin, Lord, heal our land. Lord. Diba? Diba grabe na po ang nangyayari ngayon? So, totokosin lang. Ano po? Diba na po ang nangyayari ngayon? No? So, kaliwag kanan po ang krimen. Ano po? Sa loob ng bahay, sa paaralan, sa lansangan, kaliwag kanan po ang patayan. Ang korupsyon, kaliwag kanan din. Ano po? Ang bagyo, kaliwag kanan din. Ano po? Ang gobyerno, na dapat po natin asahan, kung minsan ang hirap na paniwalaan, no, sa sitwasyon ngayon. At tayo naghahangat tayo bilang mga lingkod ng Diyos na magkaroon po ng kaayusan. No? But this is still a reminder to all of us. Kasi naman po minsan, kung sino pa ang lingkod ng Diyos, sino pa yung madalas makilaw-daw sa issue. Pag may nakitang post, sila pa yung unang nag-share. Huh? Pag may nakita, di ba alam niyo minsan po, ito nangyayari po sa atin, no? Bumagyo, bumaha, nasabihin natin, ay bahala naman, kasi talaga yung blood control kinurap no? Pero ikaw, nagtatakot ka ng
the reality of life. Diba? No po. Alam niyo po yung po kasi narinig po ako manood sa sa documentary. And last time na napanood ko, yung documentary ni Cara David, yung grabe na nangyari. Simple na ako. Share ko lang. So, yung documentary na para tawag dito, yung paraiso, yung basura na nilagyan po yung bundok na nilagyan po ng basura. Po. At sa sitwasyon na yun, nung napanood ko, talagang ang gagalayin ako sa galit. Sabi ko, grabe naman itong mga tao to. Tapos ano yung napanood ko, sagutan ng mga na pasimulo. Tapos akala namin kasi ganito, akala namin ganyan. Po. Talagang mag-iinit ang tenga mo. Tapos one time, nung pinapanood ko yun, na-remind ako, galit na galit ako sa tambak ng basura doon sa bundok. Pero yung sarili mong basura, hindi malinis. Ano niyo po, yun yung isang pagkukulang natin as Christian. Kaya sabi ko niya, this is a reminder, not for the people outside, but for the people na nandito. Ano po? Kasi tayo yung pag-uumisa. This is addressed to the people of God. In-address ito ng Panginoon, not just only to Solomon, but to the bayan ng Israel. Ang sabi niya, kung ang bayan ito na nagdadala ng karangalan ng aking pangalan, sino yun ngayon? Sino po nagdadala ng karangalan ng pangalan ng Panginoon? Tayo. Sino nagbibig ng glory? Sino ang ambassador ng Panginoon? Sino nag-care ng honor ng ating Panginoon? Tayo po yun. And those things na nasa labas ay pinapakita ng Diyos, maybe this is a instrument para makita natin ano po ang pagkukulang natin bilang people ng Panginoon. Kaya nga mapalad po tayo po. Kalapakan po natin ang ating mga Panginoon. Mapalad tayo. Ito naman tayo. Kasi nandito ka ngayon and you are ready, and you are believing to yourself that you are God's chosen people at handa ka ipagkaloob sa Panginoon ang ninanais mong kaisa. Amen po. Sa buhay po natin, tama na, sabi nga dito, enough na. Enough na sa atin yung pahinginit bilang mga likod ng Panginoon. Minsan kasi, situation, kung sino pa yung bawal. Alam niyo po, minsan bawal churches naglalaman. Minsan tayo madalas magreklamo. Sometimes, some of Christians, sila pa yung matatapang. But right now, ito po ang pinapaalala ng ating Diyos. We're not just gathering here. At pinapaalala ng Diyos sa ating mga buhay na bilang isang likod ng Panginoon in your personal life, in our personal life. Kailangan po natin mamalawanan kung ano po ang role natin bilang kanya po mga pinili na po. Ay alam niyo po, before ko po ito talagang gawin ito yung message nito. Ang tagalan po, devotion ko siya. Alam ko po okay na devotion. There is a revelation. So siguro 2 weeks bago po mangyari po ito. Na bawat sitwasyon na makikita ko po yung Philippines, kasi sobrang tayo mga bayan eh. Kulay na maging bayan. So, alam niyo po, yung lahat na nakikita sa social media talaga, lalo pag mga kabataan lamang po. Pag mga kabataan, medyo dikit na dikit sa social media. No, every time na makikita nila, may reaction agad. Pero ako naman po, nakikita ko yung mga ganang sitwasyon, hindi ako nag-share. Nag-react ako sa sarili ko. Nasabi nga sa akin lagi ni Jelay, ito po, sabi niya, lagi niya, hindi naman ito, ginaw niya, no? Nakakainis. Alam mo, yung issue ngayon, no? Hindi ko na nag-share ko. Nakakainis, nakakasuso talaga. Sabi niya sa akin, ikaw, huwag ka na manood na, ginagalit mo lang sarili mo. Natotoo lang po. Kaya alam niyo, habang pinapanood,
po na ito, laging tinuturo ng Panginoon sa aking buhay mismo. Sabi ko kasi, kailan ba magkakaroon ng kaayusan? Kailan ba magkakaroon ng pagbabago? Kailan ba magkakaroon ng katahimikan? Kailan ba magkakaroon ng tapat? No? Kailan ba magkakaroon ng Panginoon na tawag dito? Alam mo yun, yung magandang nangyayari. No? And it is reminded to po sa aking buhay na huwag mong tignan kung ano yung nangyayari. Tignan mo yung sarili. Baka mamaya naghahanap ka ng pagbabago, hindi mo naman binabago yung sarili. Naghahanap ka ng taong tapat, ikaw mismo hindi na tapat. Para sa bahay lang eh. Pag nakakita tayo sa social media ng mga, parang yung ngayon yung barilan ko. Sabihin ko na, binunin nyo, sama-sama ng tao doon, no? Sa mga kabataan dyan, okay ko rin. Pag nakikisama naman doon, grabe naman nangyayari doon. Naku, pero tayo sumasalit sa magulang. Think about it as a Christian. No? Kaya sabi ko nga, lahat ng nangyayari sa paligid, it may be an instrument of God. Ginigising lang tayo. No po, nililiglig lang tayo na anak, pinili kita. Dapat mag-umpisa sa iyo. Maging maayos ka muna para ayusin natin itong bansa. Kasi the Lord says, no po, ulitin ko po, sabi ko, ngunit kung ang bayan ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. Ngunit ako na nagtataglay ng karangalan ng Panginoon ay magpakumbaba. Ngunit tayo na nagtataglay ng karangalan ng Panginoon ay magpakumbaba. Ngunit ang ibig itisin na nagtataglay ng karangalan ng Panginoon ay magpakumbaba. Ngunit kung ang bawat pastor, ang bawat iglesia, ang bawat anak ng Diyos na nagtataglay ng karangalan ng Panginoon ay magpakumbaba, hanapin at paliguran ng mga kasalanan, the Lord will heal our land. Amen? Ihihil ng Panginoon ang lahat ng bagay po sa ating mga buhay. Amen? Kaya, people of God, ulitin ko, kaya po tayo isama-sama po dito. Hindi pa po sisihin kung sino man ang dapat sisihin. No? Narito po tayo upang magkakas po. Mamaya meron tayong lupis na lagi po nangyayari. Pag merong lupis, meron share. So, narito po tayo para tuparin po ang isang layunin ng Panginoon. Na mag-umpisa po sa atin. Sabi po dito muna, na dapat po natin matandaan, we must seek God through humble prayer. Amen. Kaya nga tayo kasi sino po mananalangin? Mananalangin po ba yung nasa labas? Hindi, tayo po. No? We must seek God through our humble prayer. Let's admit na nagkamali po tayo at nagkasala po tayo sa harapan po ng Panginoon. No? At walang ibang gagawa nito, kundi tayo po na mga lingkod po ng ating po Panginoon. Sapagkat wala po tayong magagawa kung tayo po ay iwalay sa ating Diyos. No? Pangalawa po, for us to begin the revival po, we must repent and turn back to God for restoration. No? Madali lang, back to basic lang tayo palagi. No? Alam niyo po, ang mga bagay po na ito ay back to basic lang. Madalas nagiging kampante na tayo. No? Minsan nagiging kampante lang po tayo kasi baka mamaya nangyayari. Ay, sila yun eh. Sila yung nagkamali eh. Talagang dapat ganun ang nangyayari. Pero hindi eh. Minsan nagiging kampante tayo sa word na mapagpatawad naman ng Panginoon. No? So the reason, nakakagawa tayo ng pagkakamali, pero hindi tayo ng pagkatawaran, pero hindi tayo masisisi. No? But this thing po, sinasabi po ng Panginoon, that we need to repent and turn back to God.
If you want restoration, we need to repent and turn. Always starts sa birthday po ng bawat isa sa atin. No? At kaya tayo nagsasama-sama para maalala sa kapatid. Gumising ka. Ito na ang panahon para mas maging seryoso po tayo sa harapan ng ating Panginoon. And pangatlo, sabi po na, we must believe in God's promises and testify to His power. No po? Again, back to basic. Hindi maniniwala ang iba na may Diyos kung mismong tayo hindi naniniwala may Diyos. Sabi nga po last time, kahapon, ang sino mang sumasampalataya sa Diyos ay dapat maniwala may Diyos. No po? Bilang mga lingkod ng ating Panginoon, we must believe at maniwala sa anong bagay na pinangako po ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Because we will testify it. No, ipapakalandakan po natin ito sa tao na sa labas. Na sa ganun, makikita nila, meron ka ng Diyos. Buhay talaga ang Panginoon. Amen? No? Kaya nga sabi doon, ang pangako ng Panginoon, the very promise of the Lord, no po, no, sinabi niya po ito, no, if the people of God come back to Him, repent, no po, sabi po ng Panginoon in 15, babantayan ko sila at papakinggan ko ang mga panalangin iniaalay nila rito. And sa sitwasyon po rito, ang tinutukoy po noon ay temple po ng Panginoon. Kasi di ba sabi ko kanina, natapos yung temple ng Panginoon, then, at ang gagawin ko ng mga lingkod ng Diyos, they are doing dun sa temple. No, kaya mapapansin niyo po si Daniel, nung siya po ay nanalangin, nakaharap po ang kanyang katawan po sa Jerusalem. Kasi ito yung sinasabi noon. And right now, sa panahon po natin ngayon, wala na yung temple, pero ikaw yung templo ng Panginoon. Tayo yung templo ng Diyos. Hindi na natin kailangan pang pumunta sa Israel. Dahil ngayon pa lang, diringgin na ng Diyos ang ating mga panalangin dahil tayo ang templo ng ating Panginoon. Amen po? Masarap po ba yun? Kaya sabi ng Panginoon, babantayan ko sila at diringgin ko ang bawat panalangin na inaalay. So right now, kapatid, after this message, wala pong matutulog. Sabi ko sa katabi mo, kapatid, huwag ka matulog, mananalangin tayo. Amen? No po? Kaya kaibigan po, we must need to remember, apat na bagay. We need to seek, repent, believe, and testify. Amen po? Ulitin ko, seek, repent, believe, and testify the goodness of God. And the revival will begin sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen? Ang kaayusan ay mag-uumpisa sa mga anak ng Diyos na nagpapakumbabang lumalangin sa ating Panginoon. At pagkakasahan po natin ito sa panalangin. Sabi nga po sa ulitan kanina, no, sabi ng salita po ng Panginoon, dalawa o higit pang nagkakatipon sa pangalan ng ating Diyos, siya ay naririto ngayon. Amen po? Naniniwala po ba ay naririto ang Diyos? Amen po. Dalawa o higit pa tayo sa dalawa. No, higit pa tayo sa 10. No po, kaya ang presensya ng Diyos, naniniwala ako, mararanasan at mararanasan po natin ngayon. At sa susunod pa pa. At yung kaayusan gusto natin sa buhay, sa pamilya, sa kaibigan, sa church, sa school, sa bansa po natin, mangyayari at mag-uumpisa po ngayon. And we declare in the mighty name of Jesus. Amen? Amen. Palapakan po natin ang Panginoon pagkakaroon tayo ng Diyos.
Sige po, tinatawagan po natin ang ating po Pastor Sara para po tayo po ay